Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan subong nga Martes, Land Transportation Office 6 ginakaalarma ang asud-asud nga aksidente sa dalan sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Salakyan nakabunggo sa naga-U-turn nga bus sa Santa Barbara, Iloilo. Aksidente na huli ka. 33 ka individual na bungguan sa salakyan samtang nagatabok sa dalan sa Iloilo City subong nga tuig. Speed limit ordinance sang Iloilo City wala na mapatuman. Kakulang sang classrooms, ginapangatubang sang pila ka bulutuan sa Negros Occidental. Samtang shifting of classes, ginapatuman sang pila ka bulutuan sa Iloilo City. Pagula sang hikos ang tawo sa drainage sa Guraceta Avenue sa Pavia, Iloilo, na aktuhan sang isa ka residente. Kagilonggo OFW, ginpakigbahin ang ila sitwasyon sa tungasang konflikto sang Israel kag Iran. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental. Pagbunggo sang salakyan sa naga-U-turn nga bus sa Santa Barbara, Iloilo na huli kam. Samtang LTO6 nag-issue na sang show cause order sa pulis nga driver sang ambulansya nga nagbunggo sa estudyante nga nagatabok sa dalan sa Iloilo City. Si Kim Salinas nakatutok. Makita sa CCTV video nga matawhay ang highway sa Barangay Bolong Este, Santa Barbara, Iloilo pasado alas 4 kainas ang kagahon. Mation-tion pa, naglabay ang bus kag nagbahar para mag-U-turn. Segundos lang ang nagligad. Makita ang isa ka AUV nga diretso ang dalagan kag nabunggo sa likod sang bus. Ang AUV ang nagaserbe bilang Transport Network Vehicle Service o kon TNVS. May pasahero pa ini nga idulong kuntani sa Iloilo International Airport. Bangod sa impact, guba pati ang makina sini. Apang maswerte nga ang driver kag pasahero, wala nag-angkon sang kasamaran. Wasak man ang parte sang bus nga nabunggoan sang AUV. Nagasignal na ining ang bus kag mahinay na siya. So guro wala ya matulupang dancer mo nga nalangan sa nabunggoan niya ang ining bus na. Gintinguan sang news team nga makuhaan sang bahin ang mga driver sang duwa ka salakyan, apang nagpamalibad na ang mga ini. Sa Iloilo City, ginahulat pa sang LTO6 ang sabat sa show cause order sang pulis nga driver sang ambulansya nga nagbunggo patay sa pharmacy student sa barangay Dungon B, Haro sang Hunyo 4. Ginisyuan man sang show cause orders ang 20 anyos nga driver sang auto nga nagbunggo patay sa tato ka babae sa Kabatuan, Iloilo. Amuman ang 33 anyos nga driver sang AUV nga nag-hit and run sa rider sa barangay Javiliana, Haro sang Domingo. Ang driver's license ang isa ka pribilehiyo kag hindi isa ka kanimatarong suno sa LTO6. Gani sa tion nga mapamatud-an nga may kapabayaan kag hindi responsable ang isa ka driver, mahimo i-revoke ang iya lisensya. Sulit-sulit nga ginapahanumdom sang LTO6 sa mga driver nga agud malikawan ang aksidente sa dalan, sundon ang traffic signages, i-obserbar ang nagkakaigo nga speed limit kag mangin isa ka defensive driver. Be always aware sa mga road signs. Always aware sa mga speed limits. No? Upod Kerumel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga pedestrian nga nabungguan sang salakyan sa Iloilo City naglabot na sa 33 subong nga tuig. Samtang speed limit ordinance wala na mapatuman bangon sa kakulang sang mga gamit. Si John Sala nakatutok live sa Barangay Dungon A, Haro, Iloilo City. John? Jern, sino sa Iloilo City Police Office, human error ang kalabanan sa rason sa mga aksidente sa dalanon sa syudad sang Iloilo. Kagabangod ini sa wala pagtuman sa pila ka mga motorista sa mga traffic rules, lakip na ang speed limit ordinance. Nagapabilin sa intensive care unit sang St. Paul's Hospital ang babae nga nabungguan sa motorsiklo samtang nagatabok sa pedestrian lane sa barangay Dungon A, Haro. Nakaaguminis ang pila sa ulo kag kamot. Nagligad si Simana ginbawian sang kabuhi ang college student sa ospital sang nabungguan sa ambulansya sang PRO6 samtang nagatabok man ini sa dalan sa barangay Dungon B, Haro, Iloilo City sang Hunyo 4. Kabahin ng duwa sa 33 tanan ka mga individual nga nabungguan samtang nagatabok sa dalan sa Iloilo City santo sa datos sang Traffic Enforcement Unit sang ICPO. Nagagawa man sa investigasyon
indikasyon nga human error ang kalabanan sa rason bangod sa wala pagtuman sa nagkalain-lain nga traffic rules sa syudad ilabi ng speed limit ordinance. Majority is human error or human factor nga may mahimo gid kita para nga mapanubo naton or mapa-mitigate naton ang effect. 2015 sa ginpasar sa Konseho ang Regulation Ordinance number 2015-283 o kon Speed Limit Ordinance ng Iloilo City na ginamyandahan sa 2017. Santo sa ordinansa halin sa General Luna Street pakanto sa Benigno Aquino Jr. Avenue tubtob sa Ongkaharo, 60 kph ang speed limit para sa mga salakyan kag motorsiklo, 50 kph naman para sa mga truck kag bus. Para sa iban nga highway naman local o national, 30 kph para sa mga salakyan kag motorsiklo, kag 20 kph naman para sa mga truck kag bus. Samtang para sa mga circumferential, radial kag coastal roads, 70 kph para sa mga salakyan kag motorsiklo, samtang 40 kph naman para sa mga truck kag bus. Aminado si Iloilo City Councilor Cedfrey Cabaluna, chairman sang Committee on Transportation nga wala na napatuman sang striktong speed limit ordinance bangod sa kakulang sa mga gamit. Unada is really the procurement of necessary devices, speed guns to detect kung sino ang nagalapaw sa speed limit. In other places here in the country, may haraman sila mga video cameras, CCTVs that will detect kung nagalapaw ka sa speed limit. So this will allow us to enforce that ordinance. Tuna naman sa konseho kung sarang pa nga mapanubuan ang speed limit, lakip man ang pagbakal sang speed gun. Pabor naman ang pila ka mga motorista nga mapanubuan ang speed limit. Pumayog man ya. Natagan sang reduce nga nga speed para nga at least iban na tuod naka-inom la. Samtang handa naman magbulig ang LTO6 sa pagpatuman sang ordinansa kung mag-abot na nag-aisahan nila nga speed gun. We have a speed gun nga may image capturing. So pagwa na mo to sa buong sa supply kag i-train ang mga enforcers naton. Jert, magluwas sa pagpatuman sa ang speed limit ordinance, isa man sa mga solusyon nga nakitaan sang otoridad amo ang pagpasangkad sa pagpatuman man sang education campaign na tuhoy sa road safety. Jert? Madamo gid nga salamat sa update kapuso John Sala. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Maraming salamat, Jert, mga kapuso, klase sa pinaka-eskwelahan sa Iloilo City, kag probinsya sa Negros Occidental apektado, pangusa kulang sang hulot klasihan. Nakatutok sa Iring Pedreso. Humalin sa 740,000 sa nag-upisa ang klase kahapon. Nagsaka sa 950,000 ka-learners na ang na-enroll sa mga eskwelahan sa Western Visayas subong school year 2025-2026 sunod sa DepEd 6. Sa pihak sini, padayon nga magabaton sa enrollees ang DepEd 6 basta hindi lang tama ka late. May isa kagatos kag 97 ka adlaw nga ginpain para sa klase kada school year. 38 dias naman diri ang pwede gamiton sang kabataan sa absences. Nagapanguna nga problema sa mga eskwelahan sa rehiyon ang kakulang sa mga hulot klasihan. Sa datos sa National School Building Inventory sa 2024, may masobra 58,000 ka classroom sa rehiyon, apang wala sang datos ang DepEd 6 sa aktwal nga kakulangan. All we can do is to report this sa central office naton kay ang pag-construct ng classrooms naton yara sa level mo sa aton singa central office. Sa Dos Hermanas Elementary School sa Talisay City, Negros Occidental, problema man ang kakulang sa mga hulot klasihan. 30 ka mga estudyante ang punta ni ideal nga numero sa isa ka hulot klasihan, apang talalupang doon nga wala ini natuman. Kasubong na lang sa grade 3 nga may 40 ka mga estudyante. Makita nga ginpang ililiping na lang ang mga desk para makaigo sa sulod sang classroom. Bangod sa kakulang sang hulot klasihan, ang inikaron nga library sang eskwelahan ang ginhimo na nga temporary classroom. Temporaryo man nga gingamit nga hulot klasihan ang computer room sang bulutuan. Ang amon buildings old na, we have to repair man sang building namon, kulang na mga daan nga buildings. Look at wala kami new building, so meaning kulang gid. Kulang man ang mga pulungkuan. Gani ginapangkayo na lang sa mga ginikanan kag manunudlo ang mga pulungkuan nga mapuslan pa. Iba na ko nga mga eskwelahan, nag-strategize. Ang ilay scheduling is shifting. Why na sila build the full space para sa pag-unga building? Sa Iloilo City, ginpatigayon ng shifting sa klase sa pila ka eskwelahan. Sa A. Bonifacio Integrated School, ginatunga sa duha ang schedule sa mga estudyante kada adlaw. May mga grade level nga naga-report sa aga, kag mayara man sa hapon.
Kulang ang classroom sa eskwelahan, bangod ang isa kadaan nga building ginpaguba para mapatinugan sang bag-o nga may 15 ka mga kwarto. Sa school year 2026-2027 pa ini ginalauman nga magamit. Guba na gid man ang iya mga kisame, kag dayon very old na siya, need na siya islan. So kung para hindi siya hazardo sa aton nga mga kabataan. Upod kay Ruel Banggoy, Aileen Pedraso. 1 Western Visayas. Dispensa sa aton mga tumalanaw, sensitibo ang tupiko sang sininga balita. Higko sang tawo na diskubrihan nga ginaariya sang isa ka truck sa drainage canal sa Pavia, Iloilo. Si Julius Villacaol nakatutok. Mga alas 11 Domingo sang aga sa Nalabiana de Angelo ang isa ka truck nga may ginaariya pasulod sa drainage canal sa Felix Goreseta Avenue sa Barangay Balabag, Pavia, Iloilo. Kasubong sang closed van ang likod sang truck gani hindi makita ang karga sini. Sang ilay ni gindulugan para sa keron. Sila ang nakahaklo sang baho sang hiko sang tawo. Sang ilagin kumpronta ang mga sakay sang truck. Madasig ang mga ining nagbiya sa lugar. After that, tanaw namang inspeksyon kit man. Higko kitang tawo ilang ginariyan nila sa mga kanalo. Residente sa barangay Aganan si Angelo. Ang drainage nga ginpasudlan sang hiko sang tawo sa aganan ng outfall padulong sa suba. Gani kung magbaha. Sila gid ang mga inapektado. Base sa nabaton sining impormasyon, ang salakyan nga nagpasulod sang hiko sa kanal, posible nga amuman ang ginreklamo sadto nga nag-ariya man sini sa oton. Iya inigin pahibalo sa ila barangay council, nga gilayon man nga nagpahibalo sa barangay Balabag. Sang ginpadulungan sang news team ang barangay Balabag, wala ang punong barangay bangod may ginpadulungan nga meeting ang Municipal Environment and Natural Resources Office sa Pavia. Gilayon nga magapatigayon sang investigasyon. I will conduct a proper investigation with these alleged discharges of waste. Gilayon man nga nagpadala sang sulat si Engineer Suerte sa LTO para matumod ang registration sang truck. After we identify sa Land Transportation Office, I will check kung ang ilang business is in line with this siphoning. Pananglitan mapamatudan nga siphoning ang negosyo sa tagiya sang truck. Plano man sang Menro Head nga magpakigangot sa Environmental Management Bureau kung ini ang may accreditation. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Villacaol. 1 Western Visayas. Sunog ng lawas ang 52 anyos sa si Alan Alibotdan sa nasapuan sa sulod sa nasunog sininga balay sa Barangay Kaduhaan, Cadiz City, kay nasang aga. Suno sa BFP, malayo sa iban nga pamalay ang balay sa biktima rason nga posible wala ini matabangan sa na-trap na sa sunog. Ulihi ini nga nakitaan nga nag-inom-inom antes ang sunog. Isa sa mga ginalantaw kabangdanan na abo ang napabayan nga kasindi nga kandila. 10,000 pesos ang danyo sang ginbilin sa sunog. Possible nga na-trap sa bisa mo yung investigation kagina, ma'am. Bali nag-inom sa sang kagabi mo. But ang iya nga balay, wala nita sang kuryente. Ang iya nga balay made of light material. Mga kapuso, may nagtuhaw nga bago nga low pressure area sa sulod ng Philippine Area of Responsibility. Ulihi ini nga nasiplatan malapit sa Calapan City, Oriental, Mindoro. Suno sa pag-asa, manubo ang tsansa sini nga mangin bagyo pero magadala sa maulanon nga tiyempo sa mga lugar nga malabot sang dala nga panganod. Magluwas sa LPA, padayon ang pagluntad sa mainit nga easterlies pero posible gihapon ang mga pag-ulan bangod sa thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, mataas gihapon ang tsansa sang ulan sa Aklan, Capiz, Iloilo kag Negros Island Region. Mabaskog ang ulan sa pila ka mga probinsya, gani posible gihapon ang baha o kon landslide. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, missile attacks ang pungsod Iran sa Israel mas mabatsyagan ang epekto suno sa isa ka gimarasnon nga OFW sa Tel Aviv. Si Julius Villacaol nakatutok. Mabatian sa sininga video nga kuha sang gimarasnon OFW sa Tel Aviv, Israel ang mabaskong nga eksplosyon. Ini ang kabahin sang asod-asod nga missile strike nga ginapatigayon sa pungsod Iran sa Israel bilang balos sa una na sininga pagpangatake. Kag kung ikumparar sa mga nagliligan nga missile attacks nga ginpatigayon sang iban pa nga mga pangontra sang Israel, ini ang mas mabaskog. Humalin sa Hunyo 13, halos siyam na kuno kahugnat sang missile attacks ang nagluntad. Usually gabi so ginapadala.
starts ka sa mga 9 and then mapadala naman sila ikot-atlo at 1 p.m. Ang resulta sini, halos gwasulod lang sa mga bomb shelter ang mga pumuluyo. Sa karon, luyag man kuno ni Alden nga magpauli na lang, apang ginaulikdan man sini ang iya ginabantayan nga amo. Mensahe sini sa iya pamilya sa Guimaras, o sisaon sang maayo ang mga post sa social media, bangod madamo sang fake news parte sa nagakatabo, para mapahamtang man ang ila kaugalingon. Ang Public Employment Service Office sang Iloilo Province nagapakigangot na sa Department of Migrant Workers kag Overseas Workers Welfare Administration para sa mga impormasyon kaangot sa mga Ilonggo nga OFW sa Israel. Kag para sa mga himata sa mga ini sa probinsya nga may mga gusto ipalabot nga impormasyon kag nagakinahanglan sa bulig, ginlonsar ang Bulig Ilonggo hotlines nga pwede nila madangpan. Pananglitan may mga Ilonggo OFW nga iga-repatriate. Handa naman magbulig ang LGU. That doesn't limit, sir, sa financial assistance. Of course, depende kung ano ang pangayoon nila nga bulig sa Iloilo Provincial Government. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Belacaol. 1. Western Visayas. Iloilo City Police Office ginapadali na ang Central Philippine University nga maghatag sang kopya sang CCTV footage sa pagpangtiro sang ido sa sulod sang universidad. Si John Sala nakatuto. Wala pa makahatag sa kopya sang CCTV footage at nagdumalahan sang Central Philippine University angot sa kinaligar pagpangtiro sang layaw nga ido sang security guard sa sulod sang campus. Apisar nga sang natabong insidente sa tong Mayo 29 nangayo na sang kopya ang ICPO. Bangod sini wala pa mapasaka sang ICPO ang kaso batok sa suspect nga security guard. Alang-alang pagit ang on-hand nga evidences kag ang resulta sa investigasyon naton daw hindi pagit siya makawaran sa pag-file na natin sa galayon isang kaso. Kasubo nga nagapaganot at nagdumalahan sang bulutuan suno kay Major Sangrines bangod tubtob subong. Ginarason pa nila nga ginatalakay pa kuno ini sa meeting kag wala pa madesisyonan kung mahatag na sang kopya sang CCTV footage ang school administration. We appeal sa management sang university kag sino man tong in charge nila dira no. Manumduman nga sa video nga nakuha sang isa ka anim mga rights group, mabatian ang lupok sang pusil. Ini amo ang tion nga ginaligar pagpangtiro sang isa ka layaw nga ido. Sa investigasyon sa kapulisan nagtuan ang sospek sa pagpangtiro sa ido bangod nagaduda ini nga may rabies ang sapat. Gitinguan sa news team mamako ang bahin sang nagdumalahan sang CPU apang suno sa staff sang university. Masako pa ang ilang presidente nga si Reverend Dr. Ernest Howard Nagohoy. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1. Western Visayas. Duha ang kalalaki nagbaisay sa namatyan sa Barangay Sook, Arevalo, isa nabunan. Samtang duha kalalaki nga ginapahayag hubog nagbunanay sa Santa Barbara, Iloilo. Si Kim Salinas nakatuto. Wa ang chance ang 58 anyos nga si alias Rocky, samtang ginadala sa ospital matapos nga ginbuno sang 51 anyos nga si alias Burjok sa Project 5, Barangay Sook, Arevalo, Iloilo City. Sa investigasyon sa kapulisan, may pagbinaisay nga natabo sa tunga sang duwa, samtang nagahampang sang pusoy sa namatyan. Ginpahog kuno sang biktimang sospek nga patyon niya ini. Nagdesisyon ang sospek nga maghalin na lang apang ginagaspay ni sang biktima. Nag-away ang duwa sang kutsilyo nga dala sang sospek kag nabunan ang biktima nga naigo sa nawala nga parte sang tiyan. Nagambal si Burjok bala na. Nya dasiga kadugay sa magbahay. Di na nga kay si Rocky nya nga hindi niya kuan ang pangatay niya nga nang ikaw bala bangka maginda ko ani tingog bala si ni Rocky si Lucky to. Nagpalagyo ang sospek matapos ang insidente kag padayon pa ginapangita sang kapulisan. Lunsay pilason ang duwa ka lalaki matapos nga nagbunanay sa tubang sang isa ka tiyangge sa Barangay Tungay, Santa Barbara, Iloilo, Biyernes ng gabi, June 13. Ginkilala ang duwa kanday Gerson Panghari, 30 anyos, kag Alfredo Rupico, 53 anyos. Suno sa kapulisan, nagbinaisay ang duwa matapos may ginhambal si Panghari nga wala na uyunan ni Rupico. Ginbuno ni Rupico si Panghari sa baga kag gilid. Apang naagaw ni Panghari ang kutsilyo kag ginbuno sa likod si Rupico. Wala man ni sila sang sang niligudanon. Kita na ilang gid sila sa Tiangge, pareho man ni sila nga nakainom. Upod Germel Porquia, Kim Salinas. 1. Western Visayas. Prinsesa ng City Jail Stars nakisadya sa Cancile Festival 2025 sa siyudad sang Silay. Sa Irene Pedreso nakatuto.
Liwat nga gin-celebrate ang kasaysayan kag kultura sa Silay City pinaagi sa Kansilay Festival. Mas ginhatagan ini sang kabuhi sa mga nagpasakop sa street dance and arena competition. Speaking of kasaysayan, ginbisita man siyempre sang prinsesa ng City Jail Stars ang makasaysayan ng mga lugar sa syudad. Welcome to Silay City, your heritage destination! Mga kapuso, maliban sa ancestral houses, dinarayo rin ang masasarap na pagkain na tatak silay. At ngayon, nandito tayo sa Soledad at Maria Montalibano, Lacson Ancestral House. Ano kayong masarap kainin dito? Tara mga kapuso, Let's go! Diri nilaging try ang pagluto sang empanada. Tugtog na! Fresh from the tour, diretso na sila sa public plaza covered court para sa masadyang nga Kapuso Fiesta. E bukada pa lang, kilig na ang audience sa harana nga dala ni Prince Clemente. Boss anay sa Contrabida era si Lauren King, kaginkantahan ng audience. Mula man siyempre nagpauli sa pag-cheer ang fans ni Radson Flores. Tagal ng kompleto sang Kansilay Festival, amo ang Team Jolly. Ayan, napakasaya lang talaga mag-perform kasama ang mga taga-Silay. It never disappoints, laging masaya. I would say na this is a very memorable experience. Thank you so much sa support nyo. Sana hindi kayong magbago. So thankful na nakabalik-balik ako dito. Upod Garuel Bangoy, Aileen Tadraso. 1 Western Visayas. Balik sa prisuhan ang 40 anyos kasi Michael Mercado sa Barangay 2 sa nadakpan sa bypass operation sa Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Naglabot sa masobra 1.1 million pesos nga suspected shabu ang na-recover sa suspect nga ginatudlo nag-operate sa syudad kag ginakabig high-value individual. Padayon pa nga ginatumod ang source ni sang illegal nga droga sa record sang Bacolod CDEO 2020 sa napreso ini bangod sa illegal nga droga apang nahilway sang 2023 pinaagi sa plea bargaining agreement. Sa Barangay Poblasyon 2, Sagay City, madasig nga ginlamon sang kalayo ang isa ka apartment sunod sa Sagay City BFP. Human sa light materials sang apartment, kag madamo sang kagamitan sa lugar. Rason nga madasig ang paglapta sang kalayo. Posible nga sa kuryente nagumpisa ang sunog, apang padayon pa nga ginaimbestigaran sang BFP. Wala naman sa nasamaran sa sunog. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga puso, pinaka-evacuee sa paglupok sa Mount Canlaon, luyag na nga magpauli bangod sa mabudlay nga sitwasyon sa evacuation centers. Yaring balita nga itong gintutukan. Luyag na sa evacuee nga si Mark nga magbalik sa normal nga pangabuhi, rason nga plano sini nga magpauli anay sa Ilabalay. Apang, nahamtang sila sa sulod sang 6-kilometer permanent danger zone sa Mount Canlaon. Rason nga wala na lakip sa mga ginsugdan nga magpauli. Kung papirmaon kami Weaver, mapuli na lang. Mapirma kami Weaver para makapuli lang kami. Kaya budlay na sitwasyon namun rin. O, example sa ako niyo. May kabataan ko. Wala akong income diya, sir. Totoo na. Ganito ka rin, budlay. Kasubong ni Mark, sa La Casillana National High School man nagatiner ang pamilya ni Julieta. Uya kami sa eskwelahan na magsulog na kay siyempre nakansindi mo kami nga may estudyante niya. Nagapakain naman sang paghangok ang LGU sa sitwasyon. Pinit mangyapon o mangyapon. Tiga dito tabi mo kaya ginakuha na sa school kay klasihan na gid nila sir. Sir naagwanta lang anay gamay ayo lang kami. Kag ma-coordinate sana maka-operate sila sir. Kung ano ang ginaprotokol nga. Humalin sa nag-evacuate sang Disyembre, 4 na ka mga persona ang ginbawian sang kabuhi sa evacuation centers sa La Casillana sunod sa PDRRMO. May baby, bata kag tigulang pero ang kosto yan nila is may ara na sila nga daan sa ginatawag naton nga underlying conditions. Fever, cough, sipon, well may ara man kita from time to time every week ga-deploy man ang aton nga health cluster sang mga personnel para mag-conduct medical mission, mag-provide sang mga medicines.
Sa subong, ginapreparar na sa Office of the Civil Defense ang makinahanglanon sa pagbakal sang duta sa barangay Talaptap, Lacasirianan, Negros Occidental, nga himuon nga Permanent Evacuation Center. Opon, Kerino Gasilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mapong sa application para sa Digital TIN ID nagapadayon sa Bureau of Internal Revenue. Importansya sinigin patpat sa ahensya. Nakatutok, Zen Kilantang Sasa. Dako ang mabulig sa mga taxpayers ang pagkuha sang Digital Taxpayer Identification Number ID bangod mahimo ini gamiton sa mga transaksyon sa mga nagkalain-laing nga government agencies o kon institutions, LGUs pareho sa pag-apply sang trabaho, bangko kag sa iban pa nga financial institutions. Sa pag-apply sang Digital ID, ang kinahanglan lang nga himuon amo ang pag-ubra sang account sa website sang BIR Online Registration and Update System. November 2023 sang ginanunsyo sang ahensya nga mahimo na magamit ang electronic version sang TIN ID magluwas sa printed TIN ID nga gina-issue sang BIR. Gani hindi na kinahanglan nga magpila pa ang mga taxpayer sa pagkuha sang physical ID. Valid gid siya kay mayara na siya sang QR code. So bisan diin nga offices pwede na siya matransact kay i-scan na nila ang QR code para ma-determine if ano siya ang authentic giman siya bala or issued giman siya sa system kay ma-appear na siya dayon ang ngalan sa ina nga portal. Si Angel nga isa ka taxpayer luyag man nga magkuha sang digital TIN ID para magamit sini sa mga transaksyon. Kasi malipatan mo or misplace mo bala siya. Like kung magsakay ka sa jeep or gadali ka, mabili mo sa balay mo. Sunod sa BIR, libre kag wala ginabaligya ang digital TIN ID. Ginapaandaman sa ahensya ang publiko nga likawan ang pag-avail sa assistance sa mga online seller bangod posible peke ang mga TIN ID. Mahimo nga ma-checkar sa mga aplikante ang BIR website kung saan ini mangin accessible bangod temporaryo nga unavailable pa ini tungod sa system migration activities. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Mga kapuso, nagsaka sa 700 kilos ng basura ang makolekta sa Iloilo City LGU sa mga drainage system sa syudad kada adlaw. Sunod sa Iloilo City General Services Office, sa bulan sang Mayo, yara pa lang sa 600 kilos ng basura ang ila makolekta. Nag-install na sa dugang na napulo ka waste traps ang GSO sa mga outfall sa drainage agod hindi magkadto ang basura sa Iloilo kag Batiano River kag subong man sa Dungon Creek. Tinutuyo man sang tikang mahibaluan kung sa diin nga mga barangay nagahalin ng madamo nga basura. 26 ka coastal barangay kag 29 ka barangay malapit sa Iloilo River ang ginamonitor sang GSO. Kung mapamatudan, pagkasapulon sila sang GSO. This will be a technical conference, tapos ang next na is notice of violation na. So sa notice of violation may corresponding fines and penalties na. Avesala and Encantadix, the long wait is finally over. Nalantaw na kagabing pilot episode sang Encantadia Chronicles, Sangre. Mga nilalang ng lupaing isinumpa. Simula sa araw na ito ay ako na ang kikilalanin ninyong Kera. Mapusogin pakilala na si Rian Ramos bilang Kera Mitena, ang maganihan nga nagsalbar sa mga taga-mini Ave matapos mapatay ang higante nga si Arsus. Nalantaw man sa pilot episode kagabi ang nakita ni Cassiopeia, played by Solan Yusaf, angot sa natalana nga pagpatay sa iya. Naging paandam ini sa mag-utod nga Sangre Perena, Alena Cagdanaya, played by Glyza de Castro, Gabby Garcia, kag Sanya Lopez. Bagay, iga-train nila ang ilang mga anak. Ang ini nga mag-sena ginbantayan gid sang pila ka mga Ilonggo. Ang mangin kapalaran sang bagong Encantadia. Lantawon ta mga kapuso karon 8 p.m. sa GMA Prime pagkatapos sang 24 oras. Atong nag-awa siya sang dako-dako nga higante. Nga Encantadia nga mga magic na namiana sila. Aksyon kami ang plagwaon la. Do may power sila. Exciting. Exciting. Mga kapuso, ako si Gertrude Charlatan. Ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.